Hello and welcome sa ating pong AutoCAD tutorial. 2D CAD drawing po. Papakita natin na pag-create ng orthographic and isometric. 2D lang po yung gagawin natin, not 3D. So, iba po kasi yung way para sa 3D. So, 2D, 2D. Okay, so buksan natin ang ating example. So, ito example na file. Ayan. So, may mga dimensions, 60, 35, may given na scale, 7, may given na title block, tsaka yung isometric natin. Tapos yung title block, ito naman yung given na title block, sabi, bond paper, 216 by 330 mm. So, gagamitin natin unit ay millimeter. Base sa given, tsaka yung sa drawing. Kung i-analyze natin, halos millimeter. So, open natin AutoCAD. Then, set natin ang unit. Type nyo UN. Ayan. Tapos, gawing millimeter. Okay, millimeter. Precision, gawin na lang natin 0. Tapos, okay. Yon. Tapos, check natin ang drawing. So, ito yung drawing natin. Top view, 60. Tapos, 120 dito. So, create tayo ng line. So, pataas. 60, 60 tsaka 120, yeah. Line pataas. So, hindi po tayo gagamit ng ibang command. Line, trim, yan, scale, yan ang mga gamitin natin. Offset, yung extend, pwede rin, pero yung pila hindi natin gagamitin. Line muna tayo ngayon. So, line, okay, line, enter, pataas 60, tapos horizontal ay 120. Balik 60. Tapos 120. Pwede nyo ring then enter ulit. Pwede ring ulitin natin. Line, enter. Pataas ay 60, enter. Ayan. Tapos line ulit, enter. Dito naman papunta ron ay 120. Ayan. Pero yung i-press nyo yung snap nyo, yung F3. Tapos, i-check nyo yung settings nyo ng snap. So, pupunta tayo dito sa baba. Check nyo dito, snap setting. Ito po yung snap setting natin. Ayan, object snap. So, F3 pag inactivate. Ito naman yung available na snap natin. So, nakaselect all lahat yan. Okay, ulit. So, F3 lagi para may object snap kayo. So, ito, i-offset lang natin. Offset na 120. Pakabilang side. Pataas naman ay 60. So, done na po yung unang drawing na top view. Ayan. So, check natin ang meron pa doon sa top view. So, may guhit. Ayun. Nakalagay dito. Ito. So, marker natin. Ito. Ito yung part na yan. So, ayaw gumana ng marker. Fill and sign. Okay. So, ayaw gumana. Okay, ito yung part ito. Ito, 15 pataas. So, 15. Dito 15 din. So, tapos, itong side naman na to, ito yon. Okay, so, anyway, hayaan muna natin. Unahin muna natin elevation sa ngayon. Ayan. So, elevation naman tayo. Kaya lang, nawawala yung drawing natin. So, gawin natin ay okay. So, tingnan, silip-silipin na lang natin. So, back tayo sa elevation. And minimize natin to. Ayan. So, naka-maximize. Hilahin ko lang Ayan. Side by side natin. Ayan. Tapos yung drawing, ito. Lagay natin sa baba. Ayan. Ito lang naman kailangan natin. Hop. Ayan. So, ito yung drawing. Ayan. So, dito tayo sa taas. So, line ulit. Po-project lang natin to. Since same dimension. Tsaka ito. Ayan. Tapos, lagay tayo ng baseline. Oops, sorry. Lagay tayo ng baseline. Line. Ito. Tapos, off na natin yung ating ribbon.
Yan, para lumaki yung screen natin. So, nag-project tayo. Tapos sabi dito, ayun, 35. So, offset natin siya ng 35 pataas. Ayan, tapos trim out natin to mga to. Ayan, ito, trim na rin. Tapos sabi dito 15. Ito, 15. So, offset natin ng 15 yung kabilang side. Tapos pababa ay 10. So, offset natin siya ng 10. Ito. Tapos trim natin. So, trim. Tapos ito, hindi given yung sukat. Pero dito, sa baba, given yung sukat. Yung maximum ay 120. So, 120. Tapos yung gitna, 60 ito. Hinahati mula doon. So, 60. So, ibig sabihin, from this line, yung gitna nila ay 60. So, doon tayo offset natin ng 60, yung isang linya. So, ito na yon. Ito. Tapos, tumaas siya ng 10. So, offset natin ng 10. Ito. Tapos, trim natin. Highlight lahat. Trim. Yung mga tatanggaling linya. Ayan. So, dito naman, check natin. Ayun, 15. Offset ng 15. Ito yung 15. So, pakita natin ng konti. Ayun, 15. So, offset natin siya ng 15. Itong baseline nito. So, offset ng 15. Ayun, so halos narito yun. Kahilera yun. Dire-diretso. Tapos, offset ng 20. So, offset ng 20. So, ito na yun. So, ito ay extend na lang natin. Click natin yung line. Tapos, extend papunta ron. Tapos, offset ng 15. Ito, offset ng 15. So, yan. Tapos, trim out natin. Highlight lahat. 1, 2, 3. Ayan. Tapos, ito. Ayan. Yan yung drawing natin. So, ito yung nakita yung drawing. Tapos, yung ng circle, yung sentro ng circle. Ayan. So, pakita natin. Yung sentro ng circle, nakagay to 20. Dito kasi hindi given yung sentro ng circle. So, kung nakaproject siya, 20 tsaka 45. So, offset natin ng 20 para sa sentro ng circle. 1. Delete. Offset ng 20. Tapos, 45. So, ito yung sentro ng circle ngayon. So, nakaproject na ngayon. Tapos, puntahan natin yung sentro ng circle dito. So, gagawin natin, i-project natin itong line na to. So, lagyan lang tayong another line. Or, click mo yung linya, click mo yung grip niya. Tapos, expand mo dun o extend mo dun sa kabila. Ayan. Ayan. Tapos, so, dito naman sa top view, kukunin natin yung sentro. Since may polar naman tayo, may snap naman tayo. Oops, sorry. Ayan, may snap naman tayo. So, line, click natin dito. Makikita naman yung gitna. Ayan, ito yung gitna na ngayon ng circle. Okay, so meron tayong gitna. Then, sunod sa drawing ay, ang circle daw ay 20 mm. So, type mo C for circle. Click mo sa gitna, sa intersection nila. Tapos, D. Type mo yung D kasi nagtatanong yung command ng diameter. So, D, enter. Tapos, 20. Ayan na yung circle. Copy natin sa kabilang side. Click. So, meron na kayong circle. Tapos, i-trim natin lahat ng linya sa labas niya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos yung, ito, project natin to. Papunta ron. Ito, project din, papunta ron. Tapos, i-trim natin yung linya na yon. Yan. Kung may given na, ito, katulad nito. Yung kulay, so asul, pula yung center line. Tsaka itong line na to. So, lagyan natin. So, highlight ito mga to. Anyway, sige, lagyan natin. So, properties. Ito yung kulay. Kung gusto nyo lagyan. Ito naman pula. Highlight, tapos properties. Home properties. Pakita natin yung mga toolbar. O yung ribbon.
So, highlight, tapos punta din sa kulay. Sorry. Properties. Ito. Tapos, ngayon, paano naman yung center line nito? Iba yung guhit niya. Ayun siya, oh. So, pag nilakayan natin, ayun, oh. Center line. Okay. Drawing uli. Punta kayo ng properties uli. Ito yung pag-click nyo dito sa line. Ayan, wala yung center line. So, puntahin nyo other. Tapos load. Tapos hanapin yung center line. Ayan, center line. Tapos okay natin. Ito na siya. Then, okay. Balikan yung linya. Tapos properties. Dito sa line. Tapos center line. Ayan. Kung masyadong maliliit to, pwede yung i-highlight ulit. Then, properties. Ayan. Sorry. Control 1 para sa properties. Although, meron din dito. Check natin. Other. Ito siya. So, gagawin natin naka-scale ng show details natin. Ayun. Global scale factor. So, gawin natin yung mga 3 siguro. Okay natin. Ayan. So, maganda na yung dating ng linya. So, done na yun. Tapos, dito, may sukat ito. Ito ang unknown itong part na to. Pero, base sa drawing, ito sa kabilang side, ito yon 15, 30, 15. So, kung ipo-project natin yan, ito yon. Ayan. So, check natin. Drawing. Ayan. So, project natin yung part na yon. Dito tayo sa kabilang side. So, project natin itong line muna ng front elevation. Ayan. Tapos, ilalim. Tapos, yung dimension, itong side na to. So, sabi 60 kanina. So, ito yung line ng 60. Offset na 60. So, yan. Trim natin. Tapos, yung narito sa left side, o sa right side, rather. Ayun. 15, 30. So, offset natin ng 15. Tapos, yung kabila, 15 din. Tapos, yung line dito, ito yun. So, check natin. Sa drawing. Ito. Halos kaparehas. Dire-diretso yung linya. So, natin. Lagay tayong line. Project natin hanggang dito. Tapos, trim natin lahat. Ito. 1. Tsaka 2. So, yun na po yung drawing. Ayan yung taas pala. Trim na rin. So, since ang view mo ay left side, ito yung right side. Papunta ron. So, ito yung right side natin. Yan. Ito. So, yan po yung right side. So, merong line tayo makita. Ito yan. And, yung line nito, meron dito yan. Ito. 1, 2. Yan. So, ito naman, gagawin natin red din. Pero, properties, tapos red. Tapos, ang drawing, ang line niya ay hidden line. So, punta tayo sa other, load uli. Tapos, type nyo H para madaling makita yung hidden line. Okay. So, ilagyan natin ang global scale factor uli. Ayan. Okay na yung 30. So, check. Tapos, check natin yung hidden line. Ayun. Ayan na siya. Match properties natin. So, kung masyadong maliliit, balikan nyo yung line dito. Other. So, baguhin natin yung scale factor niya. Or, object na lang. So, gamit natin yung 3. Siguro. Okay, gawin natin yung 6. Ito para dito. So, ayaw niyang... Okay, pwede na rin siguro. Gawin natin yung 6. Ayan, 6. Ayan. Kaya lang, ito affected kasi ito eh. Okay. Okay, baguhin natin yung sa... center line. Ito, magiging 16 kasi siya eh. So, gawin natin yung 3. Kaya lang lahat sila. Anyway, ayun. Hidden line na lang. Hindi magbabago din yun. Liliit. Yan.
Load pa tayo ng isa pang center line. So, hidden line. Load ulit tayo. Hidden line. Hanap tayo. Ito, siguro to. 2x, hidden x2. Ayun. So, okay natin. Ayan. Okay ulit. Tapos, baguhin. Kunin natin yan. Ayan. Pag maliit po kasi, pag nag-print yun, halos hindi na makita yung pagiging hidden line niya. So, okay. So, baka naman sa kabila siya nakatingin. Sasara siya. Okay, tama. Dito nga, right side. Okay, yun yung drawing. Kunin natin yung sentro nito. So, ang sentro nitong drawing mo ay dito. Ayan. So, gawin natin center line naman to. So, kunin natin to. Match properties, MA. Kunin natin to. Then, ito. So, done. Tapos, sabi dun ito, yung laki ng circle ay 20 mm. So, ang kalahati ay 10. So, offset na lang natin to ng 10. Offset ng 10. Ayan, sa kabila. Tapos, match properties natin yung hidden line ito. Tsaka ito. Ayan, done na yun. Then, dito naman tayo sa kabilang side. Project natin lahat ng linya ng center line. So, bilog. Gandun. Line. Command ako ng line. Ayan, hanggang doon. Dito naman, ganun din, line. Hanggang dito, sa ilalim. Line uli, hanggang dito sa ilalim. Tapos, trim out natin. Tapos, i-match properties natin sa hidden line natin. Ito yung hidden line. Tsaka ito. Ayan. Tapos, kunin natin yung sentro. So, ito yung sentro nila. Ito, sentro line. Papunta rito. Ayan. Ganun din sa kabila. Line. Papunta rito. Tapos, trim out natin. Tapos, match properties natin sa center line. Ito yung center line. Tsaka ito. Select. Select. Ngayon ito, medyo alangan din kasi kung titingnan mo dito sa left side, dito sa view na to, makikita mo dalawa sila. And ito yung makikita dito. Kaya, base sa drawing kasi, ayun hanggang doon lang siya, dumiretso. Dapat may isang linya dito. Anyway, okay, na-correct na natin siya. Yan. So, lalagay na lang natin dimension later. Ayan. Papunta muna tayo sa dimension. Dimension, ito yung dimension natin. So, pag nilagyan, 1, 2, so, masyadong maliit. Ayun, no? 60. So, configure natin yun. So, punta kayo ng dimension. Sorry. Punta tayo ng annotate. Ito yung dimension. Click nyo lang siya. Tapos, pinakaibaba, manage dimension style. Ayan. So, modify natin. Then, overall scale. Sa fit overall scales, sabihin natin mga 10, mga 20. Approximate muna natin, mga 20. Enter. Okay muna natin. Okay uli. Ayan yung size. So, okay naman yung size. So, ngayon, baguhin natin ngayon yung parameters na kailangan natin. Okay, doon uli. Dimension. Manage dimension style. Modify. So, ang given ay pula yung dimension, pati line. So, unahin natin muna yung line. Ito, line, then colors, red. Ayan. Tapos yung extension line, ito yan. Red ulit. Tapos yung arrow, masyadong malalaki. So, ayun, 1.8. So, gawin natin 0.1. Ayan. Tapos yung text natin, naka-horizontal alignment. Lahat, yun ito. And walang 0, 0. So, okay na yun. Okay, horizontal, tama. Fit. I-fit natin yung mga object sa loob ng text and line. Primary unit, tanggalin natin itong precision, 0 lang siya. Then, okay ulit. Okay ulit. So, ayan na po yung dimension. Check natin ang mga dimension. So, sa top view, isa lang, tsaka ito. Ayan, so dire-diretso hanggang doon sa gitna, tsaka ito. Okay. So, dimension. Pwede rin ito continuous.
Kaya lang, dapat meron kang base dimension kapag continuous. So, kung wala, single na lang. 1. Ayan. Yung text pala, kailangan ito. Check natin dito, ha? Ayun, tama, central. Pero yung text pula. So, puntahan nyo uling standard, manage dimension style, modify. Punta kayo ng text. Tapos, gawing red. Then, okay natin. Then, close. Ayan. So, okay na yan. Lagay tayo ng dimension para sa center line. 1, 2, 1, 2. Tapos dito, 1, 2. Ayan. Lagi magkaalan yung overall scale. Ayan. Ito yun. Tsaka yung taas. Dapat align yung lagi. Tapos 10. Tapos yung gilid. So, click. Click. Ito yung 10. So, para hindi nakaka-obstruct ito. Makakala natin may linya doon. Hinila lang natin yung grip. Ayan. Tapos sa kabilang side. Line. 1, 2, 1. Ayan. 2. Tapos sa ilalim. Check natin paano nilagay. Ayun. So, 10. 1, tsaka dito. Ayan. Ito ay ganun din. Obstructing. Para hindi siya obstruction. Ito ganun din. Medyo liit. Medyo bawasan natin. Yan. Tapos, overall sa ilalim. 1, 2, ito. Tapos yung kalahati niya. So, ito obstruction din. So, lagyan natin ng gap. Yan. So, okay na yung dimension. Check natin pa dito. So, okay na dun. Sa kabilang side, so, taas lang meron, tsaka sa baba. So, 1, 1, 2. Tapos dito. Kabila. Tapos sa ilalim. Ito, overall ito. Kaya, katapat niya ito. Ayan. Ito, mas maganda sa presentation, ito tapat. Ayan, dapat itong dimension, i-move dito sa line. So, extend na lang natin or stretch. So, press yung S, center. Kulungin natin to or select natin yung dimension. Then, enter ulit, hila. Ayan, delete na natin to. Ayan na po yung ating drawing. So, paano natin ipoproject sa ating isometric? Punta kayo dito sa baba. Meron diyang nakalagay yan. Click nyo itong maliit na arrow. Snap settings. Pag-click nyo yun, may isometric snap, then okay nyo. Ito na yung orientation. Pakita natin yung grid sa screen. So, F7. Ayan. So, siya. ISO left to. Pag press nyo na yung F5, nag-change siya. ISO top. Ito, ISO right. ISO left, ISO top, ISO right. So, check nyo kung alin yung gusto nyo unahin. Assuming natin to sa drawing na ang mauna ay doon tayo sa kabila. Sa isometric. So, check natin. So, unahin natin tong top ito. Or itong side na to. So, yung left side ang unahin natin. So, ISO left yung gagamitin natin. Okay, so ISO left. So, naka-ISO right. So, gawin natin press yung F5. Ayan. So, line. Unahin natin ito. 20, tsaka 15. So, 25. So, or mauna yung dulo. Pwede rin. Ayan, 35. Ayan. So, dito tayo. Ayan. Hindi po tayo gagamit ng viewport. Yung sa paper space. Nasa layout. Nasa model tayo. So, line, enter. Click. Pababa. So, 35. Base dun sa dimension. Ito yung dimension. Tapos to 120 o 60. So, 60. Enter. Tapos, hila pataas yung cursor. Yung mouse. Tapos, sabi dito ay, ito. 10. So, type mo 10. Tapos, 60 ulit. Ito yun. 60. Enter.
Tapos pataas, dito na tayo, itong kanto na to. So, 15 tsaka 20 tsaka 35. So, 35 yung pataas. Enter. Ayun na. Tapos, itong sukat ito, 15. Base dito. Ito, hindi pa natin natatabas pala to. Ito, mamaya na lang. So, 15. Bakit walang sukat? Check natin. Ito. Hindi natin nalagyan. So, 15 siya. 15, enter. Pababa. 20. 20, enter. Tapos ito walang sukat. Hindi given. So, hayaan muna natin dito. Ayan, enter. Tapos sa taas tayo. Line. Ito. So, ang sukat niya, ito. 15. Tapos pababa, 20. So, 15, enter. Tapos pababa ay 10. Enter. Tsaka mo iti-trim tong object. Ayan. So, trim out na yon. Dito, baguhin natin ito. Ito kasi sukat, 15, 15. So, ito yun. So, set natin ng 15. Ito. Tsaka ito. Trim out natin. Done. Tapos gawin natin blue. MA for Merge Properties. So, ayan na po. So, dito lang balik ulit tayo dito. So, itong side naman gagawin natin. So, F5 ulit tayo. 1, 2. Ayan. So, papunta rin tayo dito. So, ito yung drawing. Kaya, 15, 30, 15. Tapos, pababa ay 20. So, simula tayo sa dito sa taas. So, line, enter. Click. 15, enter. Pababa ay 20, enter. Tapos, 30, enter. Pataas, 20, enter. Tapos, 15, enter. Pababa na to. So, ang total pababa ay ito. Ito. So, pababa niya ay 20 tsaka 15 to 35. Ayan. Tapos, line. Ito. Close. Ayan. Ito, lagyan na rin natin line. Tapos, trim. Tapos, itong taas, gawin natin, dito muna tayo sa kanto. Diretso. So, ang sukat niya ay 60. Yun. So, 60, enter. Pababa ay 10. Ito yung 10. Tapos, close natin. Ayan. Ito, pwede na rin lagyan. Copy nyo na lang to. 1. Papunta ron. Ito, ganoon din. Kaya lang wala pa tayong linya dito. So, kakopy natin ito. Papunta ron. Tapos, copy ito. Tsaka ito. Papunta ron. Tapos, copy nyo rin to. Huwag kayo mag-offset ka kasi naka-isometric. Yan. Ito pa. So, line na lang. Close natin to. Or, copy nyo ito. Ayan. Done. Ito, copy nyo papunta sa kabilang side. Ayan. Tapos, i-trim nyo dito. So, done. Ito naman sa taas. I-copy nyo itong line na to. Papunta ron. Tapos, copy itong line na to. Papunta ron. So, done. Ang nawawala na lang dyan ay yung circle. Pero bago yun, i-trace natin yung mga outline, possible outline sa loob. Katulad nito. Ito. Yung mga ganon. So, ano lang naman yan? Projection lang. So, katulad dito, copy natin itong side. Pababa. Tapos yung pataas nito, I mean yung vertical niya, ito. Papunta ron. Tapos baguhin yung kulay. Punta kayo ng properties na naman. Ayan. Tapos red. Tapos yung line type niya, ito. Hidden to. So, ayun siya. So, kung masyado malaki, kunin natin itong ito. So, match property natin. MA, enter. Click mo yung line. Tapos yung pupuntahan. Ayan. Tapos yung itong line na to naman, dire-diretso. Copy natin ito. Kasi pares lang naman sila ng side.
Tapos, itong dito, papunta ron. So, i-copy natin ito. Papunta ron. Yan. Tapos, yung pababa nito, i-copy nyo ito. Papunta ron sa intersection nila. So, done. Match properties natin, MA. Ayan. Tapos, trim natin to. Ngayon, itong line na to, kailangan magdiretso. So, i-copy natin ito. Pababa. Tapos, i-trim natin dito. Kasi, pumatong na yung puti. So, trim natin hanggang din. Yan. So, okay na yung kabilang side. Kaya yung dito. Kailangan natin i-project din. Copy natin itong line na to. Okay, check natin. Ayun, hanggang doon. Mali doon, mali. Ito, dapat dire-diretso yung linya. So, kakopy natin na ito. Ayan. So, dito, medyo nagkamali doon. Okay, check natin. Ayun, ito yung linya na to. Tinitrace natin. So, mali yung putol ko. Kaya, ito mali yung putol. Ito ay dapat extend natin to. Ayan. Ito ay wala dito. Move natin. Dito yan. So, match properties ulit natin. Ito. Ito, para hindi obstruction. Ayan. Ito mali. So, delete muna natin. Sa ilalim siya dapat ko-connect. Okay. Extend natin. Ayun. Tama siya. Kanto. Kaya na yung drawing. Ito, obstruction din, no? Kasi dito. So, gawin natin, liitan. Tapos, lagay tayo ng panibagong linya dito. Para hindi siya obstruction. Ayan. Then, match properties. So, done. Done. Tapos, yung guhit. Itong gitna ito. So, kukunin natin yung sentro ng linya. Pero, mag-ISO, ano tayo, top. So, F5 ulit. Ayan, F5 ulit. Ayan, ISO top. Kukunin natin yung linya, yung sentro. Ito. Tapos, sabi niya, ang unang guhit ay 20. So, 20. Type 20. Enter. Tapos, 45. So, type mo 45. So, kinuha natin yung sentro ng guhit. Dito. Sunod, kuha tayo ng circle. Pero, pag isometric, hindi po circle ang command. Ang po pwede dyan ay ellipse. So, sa ellipse, ito yung drawing natin. Ito yung ellipse. Click nyo yung maliit na arrow. Meron diyang axis end. Merong center, axis end, elliptical. So, kunin natin yung axis end. Kung hindi mo alam naman yon, i-type mo lang letter E for ellipse. Sorry, hindi siya letter E. Ayan, EL, enter. Tapos magtatanong siya, anong gusto mo? Specify, kunin natin yung original na command. So, ito siya. Okay. So, ayan, ellipse, EL. Magtatanong siya, arc, center, ellipse. So, sabi natin, ano, alin ang gusto mo mauna? Arc, center, ellipse. So, dito, ang nauna dyan, axis. So, nakalagay axis. So, axis. Okay. Sa drop down na lang kasi hindi makita dito. Click nyo na lang dito. Maliit na arrow. Then, axis end. Ayan. Tapos, i-type mo. Nagtatanong siya, arc, center, ellipse o isocircle. I for isocircle. I, enter. Ayan, specify center. Yung kinuha nating guide kanina, hanapin mo yung dulo niya. Yun. Nag-iisap naman siya sa dulo. Ayun. Click. Tapos i-type mo. Nagtatanong sa diameter. Letter D. No, type mo D. Enter. Tapos 20. Ayun na yun. Tapos i-copy natin. Click yung circle. Hawakan to sa gitna. Click. Papunta sa dulo ng ginawa nating linya. Ayan. So, delete mo na. Ayan na yung circle. Delete na rin to. Tapos, project natin pababa. Base dito. So, kailangan natin mag-ISO left or ISO right para makopy natin pababa yung circle. Okay, copy natin. Pero bago yun, F5 ulit. Ayan. So, copy natin yung dalawang circle. Click.
Tapos click tayo kahit saan. Click. Isang click lang. Tapos itahin pababa yung dimension. Check natin ang dimension. Yung isang circle ay ito. So, 35 minus 10 pababa ay 25. Ito yun. Yung isa naman ay 15. So, hindi natin pwede pagsabayin. So, copy. Click. Copy. Click yung object. Tapos, enter. Click uli sa kaisang area. Ayan. Naka-isometric ha. Ay, naka-ortho. Yung F8. Tapos, sabi ay 25. Yan. Tapos, yung kabila ay 15. Ayan. So, gawin natin hidden line yung mga yan. Ito, tsaka ito. Tapos, ito. Kailangan natin i-delete. Itong part na to. Ito. Kasi, kumaga, nagtatago yan doon sa itong top nito. Parang, ito yun. Tingnan nyo, blue yung ano. So, kailangan mo i-trim ito or i-break. Break na lang natin. BR. So, select object. Tapos, first point, letter F. Click natin dito. 1. Tapos, second point. Dito. Nag-break po yon or undo natin. Trim. Pwede rin ang trim. So, click. Tsaka click. Kaan. Ngayon, kailangan natin yung hidden line dito. So, gagawin, copy natin kahit aling dito. Kahit aling circle. O, dito na lang. Then, check mo yung gitna. Papunta sa gitna nito. Ayan. Tapos, trim natin uli. 1, 2. Sa labas naman ng circle ang kiklik natin. Ayan. Tapos, match properties natin yung hidden line. Ayan na siya. So, done. Tapos, yung line pababa. So, L uli. Enter. Click. Ito. Tapos, sa kabila. Ayan. Tapos, dito ganun din. Dito ganun din. Match properties ulit natin. Lahat yan ay hidden line. So, done yung ating drawing. So, counter check. Ayun, dito ay meron ding hidden line. Kasi yung sort page ito, tsaka ito. So, may line dito papunta ron, tsaka papunta ron. So, copy natin ito. Papunta ron. Tapos, ito. Papunta rito. MA uli para sa match properties. Ayan. So, done. Check natin. So, ito yun. Tapos ito. So, copy natin. Ito na rin. Copy. Ayan. Tapos ito. Papunta rito. Ayan. So, okay na po yung drawing. Balikan natin sa ating snap sa polar o rectangular snap. Then, okay natin. So, ayan na yung drawing natin. Sunod. Gawa tayo ng title block base dito. So, 216 by 330. Tapos, 12.7 yung margin. Tsaka, 25 yung left side. 25.44. 216 at 330. So, align. Pataas, 216. Tapos, horizontal, 330. Tapos, offset natin siya ng 216. Tapos, baliktad. Dito pala. Tapos, sa kabila ay 330. Ayan. Tapos, offset natin ng sabi dito, ano, 12.7, bottom right side. Top, bottom, tsaka right. So, offset natin ng 12.7. So, offset ng 12.7 ang top, ang right, ang bottom. Tapos, yung kabilang side ay 25.4. So, 25.4. Ayan, tsaka natin i-trim. 1, 2, 3.
Ito ganoon din, trim lahat. Baba. Tapos trim natin pataas. Offset natin ng 20. So, sorry. Hindi ko sure kasi yung drawing malabo dito. So, malamang 20 tsaka 20. Offset natin ng 20. Offset, 20. Pataas. Offset ng 3 pababa. Ayan. Tapos, offset ng kalahati, 10. Offset ng 3 ulit. Para sa title block po yan. So, kayo nang bahala sa title block. Ayan. Kayo na kung ano nakalagay dyan. Bahala na kayo dyan. Okay. Lagyan mo natin ito ng dimension. Leader. Call out. So, click. Tapos, click. Tapos, enter. Enter ulit. Tapos, i-type natin. Sabi natin ay 2 holes. Ayan. Holes. Check natin yung yung PDF. 2 holes, diameter 20 mm. So, 2 holes. Ayan. Diameter 20 mm. Ayan. So, okay na siya. Ayan. Inayos lang natin yung sukat. So, okay. Ayos yan, sukat. Ayan. Para magpitin. Okay. So, create tayong viewport. So, dito may makita kayong ulitin ko lang yung sa model o sa layout. So, may model dito. So, assuming natin na tanggalin na lang natin siya. Tapos, merong, ayan, may layout 1, layout 2, yung default. So, click natin yung layout 1. So, pag-click ng layout 1, ito po, meron na siyang viewport na tinatawag. Ito yung tinatawag na viewport. And yung title block, dito natin dapat ilalagay. So, okay, hilahin natin. Or, punta tayo sa model. Ito, kunin natin to. Assuming na wala pa yung line na. Kunin natin to. Control X. Punta tayong layout. I-paste natin. Control Victory. Tapos 0, 0. Ayan. Tapos itong viewport, hilahin natin. Lagay natin sa kanto. Dito. Tapos, expand natin. Nagka-double na pala, bakit nagka-double siya? Dahil may viewport yung kanina. Okay. Move natin muna to. Ito, delete natin. Ayan. So, move natin. Nakopya kasi yung viewport. Ayan. So, ito yung viewport na kinuha natin. So, hilahin natin yung kanto hanggang dun. Yan. Tapos, i-establish natin yung scale. So, highlight nyo lang to. Tapos, punta kayo dito sa scale sa ilalim. Ayan, hanapin yung 0.7. Kung wala yung 0.7 dito, punta kayo, pinakaibaba. Ayun, custom. Sa under ng custom, ito, assuming na wala pa to, so, delete natin. So, under ng custom, ayan, add. Tapos, ano gusto mong ilagay na pangalan? Scale factor. Sabi natin 0.7, yun ang given, yun ang hinahanap natin. Tapos sa paper unit, drawing unit, wag yung gagalawin. Paper unit lang. So 0.7 and okay. Then okay. Tapos i-click mo lang yung viewport. Tapos puntahan nyo ulit dito sa scale list. Hanapin yung factor na scale factor 0.7. Tapos hindi siya makikita kasi mas malaking drawing natin. Lumaki siya. So ang gawin natin, double click sa loob. Ito hindi dito Ito kasi yung viewport natin. Double click. Tapos yung zoom in natin. Zoom. Ayun. Ayan. Tapos double click kayo sa labas ng viewport. Tapos ilagay nyo ulit yung sukat na scale factor na 0.7. Ayan. Tapos double click kayo ulit sa loob. Tapos pan. Letter P. Enter. Ayan. Tapos enter.
double click sa labas. Ayan, ito may sobra, so ito hilahin natin. Click. Ayan, copy natin. Tapos, hilahin natin sa kabilang side. Tapos, double click natin yung loob. Or, ito, hilahin natin doon. Ayan, tapos double click natin yung loob. Huwag nyo isusum in na. Mababago yung scale ninyo. Pan ulit, letter P, enter. Tapos pan. Ayan, tapos enter. Or double click sa labas. Tapos i-double check yung scale factor ulit. Ayun. So, ayan na po yung ating dimension. And lagyan na lang ng callout dito. Sabi nating text or empty. Tapos click natin. Ayan. Tapos pangalanan or to graphic view. Enter ulit or click sa labas. So masyado maliit yun. So ayan, nawawala. So ayan, highlight lang natin para makita. Tapos properties. Tapos scale dito. Sabihin natin ito. So line type scale. Sabihin natin text. Text height. Sabihin natin 20. Ayun. So sobra. Sabihin natin 15 or 10 or 5. Then port 5. Ayan. So i-copy na lang sa kabila. Tapos double click. Type natin isometric naman. Isometric view. Click sa labas. Ayan. So, dyan na po yung drawing. So, save natin. Control S. Tapos, drawing. Gawin natin 17. O, depende sa need ninyo. So, assuming natin 17. Drawing exercise 1. Save. So, yan po yung ating nagawa. Model. Pag kayo mag-i-scale dito ng model, mababago yung dimension. Ayan, kaya dito kayo mag-i-scale sa viewport. So, yun lang po.